Hello mga kasangkayan, muli ito po ang inyong Sangkay Ariel. Nais ko pong magbahagi sa inyo ng konting kaalaman sa pamamagitan ng video tutorial na ito kung paano po ang tamang paggawa ng ating septic tank. Okay? Ganito. So, na-motivate ako na gumawa ng video patungkol dito dahil marami akong naobserbahan, lalong-lalo na sa mga probinsya, na hindi tama ang pagkakagawa ng kanilang mga septic tank. Ito yung mga tinatawag natin mga do-it-yourself na hindi sila kumonsulta sa mga tamang professional or expert para sa paggawa ng septic tank. Yung iba naman kasi, kina-copy-paste lang nila sa mga previous project or di kaya nakita lang nila sa internet, then ina-apply na kagad nila sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga project. So, sa tutorial na ito ay nais kong i-explain sa inyo scientifically ang tama pong paggawa ng septic tank. Unang-una, ano nga ba ang septic tank? So, refer tayo, ayon kay Wikipedia, ang sabi rito ay septic tank is an underground chamber made of concrete, fiberglass, or plastic through which domestic wastewater or sewage flows for basic treatment, settling and anaerobic processes, reduce solids and organics, but the treatment efficiency is only moderate. Ibig sabihin, ito ay primary treatment lamang. The efficiency of treatment is not 100% yet. Okay? So, ibig sabihin, ang tubig na tinitreat dito ay hindi pwedeng gamitin for domestic consumption. Okay. Now, dalawang klase kasi ang septic tank when it comes to discharge. First, yung tinatawag natin discharge direct to the public sewer. Ano ba itong sewer? Sewer, ito yung tinatawag natin sa Tagalog na imburnal or kanal. Ibig sabihin, ang ating wastewater ay diretso sa ating mga public sewer. Kasi sa batas, hindi po tayo pinapayagan ng ating mga batas na ang ating mga wastewater ay diretso kagad sa imburnal without primary treatment. Ano ba itong mga batas na dapat nating i-comply? So, unang-una, ang tinatawag nating Clean Water Act of the Philippines, tapos National Building Code of the Philippines, at mayroon ding galing sa Ministry of Health, at kung hindi ako nagkakamali, pati rin po sa Department of Interior and Local Government. So mayroon po tayo itong mga batas dito to comply o ano ba mga sinasaad doon. Pero the most common or madalas na ginagamit ay ang sa National Building Code of the Philippines. Okay? So ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang tutorial na ito, yung septic tank without the public sewer or walang imburnal. Ito po ay kadalasang nangyayari sa probinsya o sa mga lugar na wala pang public sewer. So, tinatawag na natin dito ay yung soak away or drain field method. So, sa mga susunod na video ay ibabahagi ko sa inyo ito through sketches, explanation, step by step, upang lang sa ganon ay madali ninyong maintindihan. So, come on! Okay, let's go. So, sa video tutorial na ito ay nais kong ibahagi sa inyo yung tamang pagdidisenyo ng septic tank. Bakit ba natin dapat alamin ang tamang pagdidisenyo ng septic tank? Napansin ko kasi sa mga probinsya, minsan may nakita ko napakalaki ng septic tank, pero ang kanilang household ay kukunti lang naman sila. So, ibig sabihin, mau-oversize ang inyong septic tank. So, magsasayang kayo ng labor and material. Meron naman akong nakita, ang laki-laki ng kanilang household, marami silang member ng pamilya, tapos ang kanilang septic tank ay napakaliit. So, another problem. So, in the future, gagasto sila kasi madali itong mapuno. So, sa maintenance lang ay gagastos na naman sila. So, ngayon,
Nais nating pag-aralan kung ano ba ang tamang pagdidisenyo, ano ang tamang sukat, ano ba ang dapat nating tawag dito ay mga factor na dapat nating isipin. So, unang-una, we have to gather datas. Gathering datas and information. The best information that pwede nating makuha ay base sa National Building Code of the Philippines, base sa National Plumbing Code of the Philippines, base sa Department of Health, kung ano ang kanilang mga requirement. Then, kung hindi ako nagkakamali, pati rin sa DILG at saka sa inyong mga local government unit. Okay, pero ang pinaka madali na datos na makukuha natin ay mula sa National Building Code of the Philippines. So, NBCP, National Building Code of the Philippines. According to National Building Code of the Philippines, ang every individual in a household ay nagdi-discharge siya ng wastewater around 75 gallons a day per day. So meaning, kung 4 kayong nakatira sa isang bahay, ay nagdi-discharge kayo ng wastewater around 300 gallons a day. Okay? Kung 6, so plus 150, so nagdi-discharge kayo ng 450 gallons. Kung 8 kayo ay 800 gallon a day. Okay? So, yan yung scientific study tungkol sa wastewater discharge ng bawat isa sa atin. Ano man itong mga wastewater discharge? Ito yung mga ginagamit nyo sa pagligo, paglalaba, pagsisipilyo, pagpa-flush ng toilet, at kung ano pa man. Depende po sa inyong paggamit. Okay? Paglalaba. So, according din sa National Building Code of the Philippines, kung ang iyong project or bahay o dinidesign na bahay ay mayroong isang bedroom, 2 bedrooms, hanggang 3 bedrooms, okay, dapat daw ang capacity ng inyong septic tank ay dapat ay 1,000 gallons capacity. Base sa isang bedroom, 3 bedroom, hanggang 3 bedroom. So dapat ang capacity ng inyong septic tank ay 1,000 gallon capacity. Paano kung lumampas ng 3 bedroom, kagaya ng ginagawa namin ngayon, design namin ngayon, ito ay mayroong 4 na bedroom. So, ayon din sa NBCP, in excess of 3 bedrooms, an additional of 200 gallons per room. So, kung 4 bedrooms yun, mag-exist yan ng 1 bedroom, so mag-additional lang tayo ng 200 gallons. Sa makatuwid, kung 4 bedrooms na, okay, napa-shortcut ko sa bedroom, naging broom. So, kung 4 bedroom na, siya ay magiging 1,200 gallons. Okay? Ngayon, i-design natin ang ating septic tank base sa 4 bedroom or 1,200 gallons. So, from this data na 1,200 gallons, madidetermine natin ngayon ang ating size ng ating septic tank. Now, kukonvert natin yung 1,200 gallons to liters para makuha natin, madali natin makalculate into cubic meter. So, 1,200 gallons, okay, 1,200 gallons multiply into 3.785 liters
para ma-convert natin. Y 3.785 liters. In every gallon, there are 3.785 liters. So, 1,200 gallon. So, gamit tayo ng calculator. So, pwede na itong cellphone. Okay. So, 1,200 gallons multiplied by 3.785 is equal to 4,542 liters of water. So, i-convert na natin ito ngayon sa cubic meter. So, i-divide lang natin siya sa 1,000. Why 1,000? Because 1 cubic meter is equivalent to 1,000 liters. So, ang mangyayari nito ay magkakaroon tayo ng 4.542 cubic meter of septic tank. So, ang kailangan nating i-design ay 4.542 cubic meter na septic tank. Okay? So, the average depth of septic tank that we have to design is 1.2 plus 0.3 na air space. Okay? So, ang total niya ay 1.5 meter deep. So, nakuha na natin ngayon ang deep ng ating septic tank, which is 1.5. Okay. Kinakailangan makuha natin ang exact size ng ating septic tank. So, here, this is the required size of our septic tank, 5.42 equal to, so ang ating width ay, our deep ay 1.5. So we have to assume the width around 1 meter by, so our missing is the length. So let us compute the length. So the length is equal to 4.542 over 1.5 by 1, so equals to 4.542 over 1.5. Okay, so equals to, the length is equal to 4.542 divided by 1.5 is equal to, no, let's see, 4.542 divided by 1.5. So we have 3.028 meter
length. Okay, so now the size of the septic tank that we have to construct is 1.5 meter in deep by 1 meter in width, which is W, by 3.028. So let's make this one a close number. So we have to make it 3 meter in length. Okay, so this is now the size of the septic tank that we need to design. Okay, now I will show you some sketches, illustration, and explanation. Okay, let's keep this one in here. I have here a pre-drawn isometric of our septic tank. Based on our calculation, so I pre-drawn a septic tank according to the calculation that we did before. So this is the first chamber. This is the first chamber. By the way, we will be designing a 2-chamber septic tank. So this is the first chamber. This is the second chamber. So in the first chamber we have 2 meter and 1 meter in the second chamber. So the total length is 3 meter based on our calculation, and our width is 1 meter, and our height or deep, so this one is wrong. This one should be 1.5. Okay, so this is now the approximate volume of our septic tank. Okay, then let's go to some deep explanation. Okay, this is the section of our septic tank. I will explain to you kung paano ito magtrabaho. Okay, so dito mayroon tayong pipe. Ito yung tinatawag natin ngayong inlet. Ito yung pipe kung saan dito i-discharge yung wastewater na galing sa ating bahay. So yung wastewater ay babagsak dito. Yan. Okay, gamit tayo ng ibang ballpen. So babagsak dito yung wastewater kasama yung ilang mga solid waste ng ating bahay, mga dumi ng tao, babagsak dyan. So magpa-form dito ng sludge. Yan, tawag natin dyan ay sludge. Then hindi maiwasan na mayroon tayong mga tinatawag nating mga grasa, sebo. So lulutang yon. So sa first chamber mahahatis tatlong part ang mga papasok sa chamber na ito. Yung sludge, yung liquid effluent, at saka scum. Ang tendency kasi ng dumi, dalawa lang eh. Isa ang lulubog, tapos isa yung lilitaw. Then the middle of that is the liquid effluent. Ito na ngayon yung ready nang i-discharge doon sa second chamber. Okay? This is the second chamber. Okay. Sa inlet, makikita natin, ito yung system of piping. Meron tayong T-joint. Tapos meron tayo ritong vertical piping. Ito ay patatagusin natin doon sa slab. With cover, removable cover. So magsiserve ito as our clean out. Kung may problema, ay madali nating masundot. Okay? So pagbagsak niyo dyan, yung sludge ay magpo-form dito. Then itong liquid effluent ay lilipat ngayon doon sa kabila, sa second chamber. Okay? Ayan. At babagsak dyan. Okay? Ang tanong, sa kay Ariel, bakit ganoon ang pagkakadesign ng ating mga piping sa loob ng septic tanks? Okay, papaliwanag ko. Kaya ganito ang pagkakadesign ng ating pipe. Ito ay magsiserve as trap ng ating mga scum. For example, ito ay mga namumuong mga sebo. So, i-avoid natin na itong scum nito ay
makalipat dito sa second chamber. Gusto nating mangyari, ang liquid effluent lang ang pwedeng ilipat natin, makalipat dito sa second chamber. So ito ay isang process ng treatment. So kung makalusot man, siguro magpo-formulate ng scum dito ay minimal lang. At kung makalusot man ng mga sebo or grasa, ay minimal din lang na papalutang-lutang ngayon sa second chamber. Okay? So ngayon, ito yung final discharge na. Ganoon pa din na ang ating mga piping ay patatagusin din natin ngayon doon sa slab. Ganoon din dito, patatagusin din natin ito sa slab. So ngayon, ready na naman itong liquid effluent natin na lumipat na naman ngayon dito sa inlet, outlet na to, at ngayon ay i-discharge na natin. So ang madi-discharge na tubig dito ngayon ay yung mga malinaw na. Kaya nga ang tawag ng mga matatanda nito ay, palinawan. Ibig sabihin, malinaw na yung tubig na lalabas diyan kasi ang process dito ay yung tinatawag na sedimentation. Lulubog yung mga magbigat na particle, lulutang naman ngayon yung mga magagaan na particle. Okay? So, yung lalabas lang dito ay yung malinaw ng tubig. Kaya tinawag ng mga matatanda, ito daw ay palinawan. Okay? Ngayon, paglabas dito, ipapaliwanag ko naman ngayon kung paano magtatrabaho yung paglabas ng ating tubig dito. Okay? Kasi kung sa mga rural area kayo or di kayo sa mga highly urbanized area sa city or yung area nyo ay mayroong public sewer, so itatap lang natin ito doon sa public sewer or sa imbornal. Okay? So ito yung illustration ko. Ngayon, paano kung walang imbornal or walang public sewer? So yun ang ipapaliwanag ko. Okay? Example. So ito, nag-prepare ako ng schematic diagram. For example, ito yung ating bahay. Ito ngayon yung discharge pipe papunta sa ating septic tank. Okay, ito yung ating septic tank. Ngayon, ito yung discharge pipe na okay, pangalanan natin. Discharge pipe. Okay? Base doon sa huli kong sketch, ito yun yung discharge pipe. Or yung outlet. So, i-continue natin yan, yung pipe na yan ay ito na siya. Okay? So, yung discharge pipe ay ibabato natin sa yung i-discharge niyang liquid effluent ay ibabato natin sa maliit na box na ang sukat nito ay approximately around mga 60 by 60 cm. Ito naman ay tatawagin nating junction box. So, may maiipon ng tubig dyan na galing sa septic tank, malinaw ng tubig yon, no? Ang trabaho nitong junction box ay i-distribute naman ngayon sa mga pipe na nakakabit sa kanya. So itong mga PVC pipe ay perforated PVC pipe. Okay? Maaring ang pagkakadesign ko ay ganito for demonstration purposes, pero malaya kayong i-design o malaya kayong i-distribute ang mga pipe na ito. Ang pipe na to ay bubutasan natin yung bottom part niya upang makalabas yung tubig at ma-distribute sa ating drain field o doon sa field na gusto nating ibagsak yung mga tubig na to. Okay? So my illustration is something like this. So pwede mong i-design, depende sa'yo. Okay? Ngayon, ipapaliwanag ko kung paano magtrabaho itong mga perforated pipe at saka itong junction box. Okay, so suportahan muli tayo ng mga sketches. Ito siya. So ito ngayon yung
pipe na galing sa inlet. Ito naman yung outlet. Ito ngayon yung pipe na galing sa septic tank. So, ibabagsak niya ngayon yung tubig dito, yung malinaw na tubig na yon. Yan. Okay? Yan. Tapos, yung naipong tubig dito, pag na-reach niya yung level dito, ay papasok sa mga pipe na perforated at i-distribute niya ngayon or ilalabas niya dito. Yan. Lalabas niya sa mga butas. So, okay. Yan. Lalabas din dito. Yan. So, itong pipe na to ay pwedeng 4 meter, 6 meter, depende po sa iyo kung saan nyo ibabato yung discharge water ninyo. So, iyan ang trabaho ng mga butas o mga perforation doon sa ating pipe. Okay. Ngayon, sa ilalim ng ating pipe ay maglalatag tayo ng mga graba. Yan. Okay? Siguro mga around 15 cm ang thick ng layer, no? Then above din sa pipe ay lalatagan din siya ng mga graba or tatabunan natin ng graba. Then above doon sa pagkatapos natin tabunan ng graba, kung may budget din lang naman kayo ay lalagyan natin siya ng geotextile fabric para matakpan yung graba at hindi humalo yung lupa sa graba. Okay? Kung wala kayong geotextile fabric, pwede na siguro yung polyethylene plastic bago natin siya tabunan ng soil. Okay? So pag tinabunan natin ng soil, ayan na siya. Pwede tayo magtanim ng mga low plantation on top of that. Pwede siguro mga kamatis, okra, sili, yung mga mabababa lang kasi fertile ng lupa dito yung area na to. Okay? Sa section, ito siya. Ito yung pipe na to, ito kasi ay longitudinal section, ito naman ay cross section. So ito yung pipe na yan. So balot siya ng graba, tapos yung geotextile, tapos saka natin siya tabunan muli ng lupa. So pwede tayo magtanim-tanim dyan ng mga low plantation on top of the soil. Then, so ito siya kung paano siya magtrabaho. So yung tubig ay i-discharge niya dyan. Itatapon niya ngayon sa ground soil. Okay. Yan. So habang ina-absorb ng lupa yung tubig na tinapon natin, ito rin ay isang way of treatment. Tinitreat din niya ng ating lupa. Okay. Hanggang sa ang ating wastewater ay makarating sa underground water. So na-recycle ngayon yung ating itinapong tubig, napunta na ngayon sa underground water. Kaya po mahigpit po ang mga local government, ang mga umiiral na batas tungkol po sa pagtitreat ng tubig, kasi po yung itatapon nating tubig ay hahalo po siya sa underground water. At ang underground water ay ito yung pinagkukunan ng tubig ng iba nating mga kababayan. So, iniiwasan po ng batas na ang ating underground water ay makontaminate. Kasi kung wala po tayong proper water disposal, maaaring makontaminate ang ating underground water. Maaaring ito magdulot ng mga sakit kagaya ng cholera. So, kung napapansin nyo, sa probinsya, kung minsan ang kanilang source of water ay sa poso o di kaya balon. Minsan, ang nilalabas ng poso ay mabaho. Maaari po na contaminated yung underground water. Kasi maaring ang mga kapitbahay natin, ang kanilang septic tank ay hindi maayos ang pagkakadesign. Tapos kung minsan ang iyong poso ay malapit lang sa kubeta. So contaminated ngayon ng tubig, kaya magtataka kayo ngayon na ang lumalabas sa poso ninyo ay mabaho. So kung lahat ay pinapractice ang ganitong pagkakadesign ng septic tank sa probinsya, magiging maganda ang ating underground water. The quality of our underground water will be
high quality, hindi siya contaminated. So, yun lang po. Sana po ay nakakuha kayo ng aral, at kung nagustuhan ninyo ang aking tutorial na ito, ay huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe at pakihit na rin yung notification bell para na-inspire ako gumawa ng mga video upang makatulong po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. God bless.